Okay, tapos na mga kamukil yung ating pagbabatak ng Pioneer. Epoxy yung gamit natin dito, pero kung napapansin nyo, puti siya, no? Pinaluan ko lang po ito ng Lotus White mga kamukil para makinis din yung ating grout dito, ginagamit pang grout. Mapapansin nyo, hindi siya halata masyado, di ba? Bumagay siya sa ating tiles. So ito yung tratrabuhin sa line works ko lang to dito mga kamukila. Malapit lang kasi ito sa bahay, pero malaki-laki din ko napapansin nyo kung pagkakaloob ng Diyos at si sir, tayo yung ipapatapos niya dito. May mga plano na si sir dito at sinabi niya na sa akin, pag matapos tong una naming kontrata, susukatin ko pa tong ceiling, kasi nag-advise ako sa kanya, dapat mauna na yung ceiling para safety na yung mga bata. May mga man sa taas, nandun lang sa ceiling lalapag, mahuhulog, delikado para sa mga bata. So uunahin yung ceiling. So yung pinaka details dito, PVC sa gitna, piping board, yung mga cube design nito. Tapos magdadagdag tayo ng design dito. Tapos magkakaroon ng, ito kasi magiging minibar design to dito itong part na to. So dahil ito lang yung gusto ni kliyente, naka plain lang siya. Madalas kasi kapag minibar design, nag-i-elevate pa tayo dito, kumbaga nagda-drop dyan, tapos ilibit pa ng mga 10 cm. So ganun yung kadalasan, pero sa kanya, lagi kong sinasabi, gusto ng may-ari yung lagi natin sinusunod. So dito naman sa hagdanan mga kamukil, yung pag-a-align ko dito, mayroon pang ilang steps pa to yung hindi ko natatapos. 1, 2, 3, 4, 5 steps na lang na. So yung ginawa ko, dahil dito sa baba na-align ko na to at nalagyan ko na rin ng mga pampatibay to na nakabaon dyan sa ating konkrito, dahil ayaw ni kliyente na magtabas dyan sa concrete para maibaon lang itong steps natin, kasi yung reason niya, liliit itong hagdanan niya pataas kung ibabaon natin, which is tama naman, Ang isa lang na nakikita ko dito mga kamukil na medyo, kung nakikita nyo dito, yung pagputol ng steps, pagpakating ni may-ari dito sa kanyang steps is sinakto niya lang, may allowance kukunti lang. Kung napapansin nyo, itong steps niya, isang side lang yung tinabasan, kasi dinala ko to sa bansuhan mga kamukil, na kung saan nag-u-order ako lagi ng mga pintuan. Kung napapansin nyo, ito na side lang dito yung tinabasan, sa kabila hindi na, kasi madidikit naman siya sa wall. Yun yung binilin ko sa sa nagple-planer nito, nagpapakinis nito, hagdanan na to. Makapal to dati, yung kapal nito nasa standard tayo 2 inches, so ngayon medyo short sa, kaya hindi pwedeng maipadikit dyan. Pag align ko mga kamukil, yan na yung resulta, may kawang dito ng konti. So yung solution dito, gaya na sabi ko sa previous upload ko, magkakaroon ng WPC dito. Si sir naman laging habol, hinahabol niya lagi maganda, yung magaganda yung kanyang bahay. So yung trabaho namin dito mga kamukil, una, ito pagpapatay ng mga poste sa second floor, pero itong ground floor, iba yung bumanat nito. Pagdating ko dito mga kamukil, nakatayo na itong konkretong mga poste. So yung pinatrabaho niya sa akin dito, una, itong pagpatayo ng poste at saka pagbububong. Ayan, kung napapansin nyo, yun nasa taas, ako po yung nagbububong yan. Tapos diretso na kisame sa pinaka-external ceiling sa labas. Yan, silipin natin ito mamaya. So balik tayo sa hagdanan. Ayan. So ang ginawa ko naman ngayong hapon, dahil may lakad din ako bukas, yung pinaka main project natin sa Tagum, inalign ko dito. Sinikap kong makabitan to una at saka dun sa taas, may tansi ng guide ito. Ito na lang yung susundan ng kapatid ko bukas. Tinuruan ko na siya at nakita niya man kung paano ko ginawa o tinrabaho ito para mapatibay. So bukas yun yung gagawin niya. May guide na siyang susundan para sa alignment niya. So tinuturuan ko rin siya kung saan kukuha ng reference para sa align, yan. So ito yung mga align natin, dito dadaan yung ating runner para sa mga stick ng ating railings, magiging stick ng ating railings. Yan, dito siya dadaan ito. So paggawa ng railings nito, wala nang problema, paglapat tuwid na tuwid yung ating runner, So mangyayari kasi dito mga kamukil, kung ipipilit ko na idikit dyan, kakapusin tayo dito. Ito kasi yung reference na kinuha ko.
kailangan masunod to mga kamukil. So kung ididikit ko sa pinaka-konkreto yung step board na to, nandito na siya oh. Ito yung tama niya dito na side, no. Nagkaka-diferensya na siya ng 1.5 cm dito. So hindi pwede. Paglagay kasi natin ng runner sa ating railings, makikita yon, mas lalong papangit, no. Ito na lang yung solusyonan kung paano siya solusyonan, no. Isa lang yung nakita kong solusyon dito. It's either babatakan ng nansag epoxy o it's either WPC, no. Lalagay ng WPC sa wall na to. Magiging accent na rin siya. Itong side lang na ito. Diyan sa taas walang problema kasi nadidikit siya lahat dyan, no? Nakukuha yung alignment. Yan. May diskarte kasi dito mga kamukil para maiwasan yung ganyan kapag gagawa, no? Tinuturo ko na to bago kayo gagawa ng pinaka-runner ng ating hamba o hagdanan. Ito mga kamukil, kailangan meron na kayong isang step board, no? Meron kayong reference sa paglalagay na nito, no? Para paglapat lahat ng step board, kahit isa lang muna bibilhin nyo o di kayo magtabas kayo ng kahoy, no? Na kung gaano kalapad yung hagdanan nyo, yun yung gagawin yung reference pagkakabit nyo dito, no? I-actual nyo ngayon yung kahoy na tinabas nyo na ganun kalaki yung o ganun kalapad yung magiging gusto nyong hagdanan. Halimbawa 1 meter yung gusto nyong hagdanan, yung lapad nya, yun yung ididikit nyo doon sa wall. Tapos para makuha nyo yung align itong pinaka-runner ng ating hagdan, no? Ito para makukuha nyo yung align yan. Sa ganung paraan, hindi natin, walang mangyayaring ganito. So ganun po kasi ako gagawa kapag mga tubular na hagdanan. So iba kasi yung nagawa nito mga kamukil. Ito pati itong step board, base plate nya, no? Iba yung gumawa nito. So yung sa akin na lang dito, yung pag sit up na lang nitong step board. Yan, pag-align. Pagdating naman dito sa landing, ang mangyayari talaga pagdating sa landing, kahit na pantay, pareho yung kapal nitong ating step board, magkakaroon talaga ng ganito, no? May ano talaga yan, may uusli. So ang gagawin natin dito, pwedeng i-planer, pero mahirap i-planer to. Ang gagawin nyo na lang, bapping na lang to mga kamukil. Bibili kayo ng flap disc, no? Para magpantay silang lahat. Yan, magkakapantay ito, mawawala itong umusling kunti. So ganun yung ginagawa ko pagdating sa steps, no? So marami pa yung tratrabuhin sa bahay na to. Kung iisang kamay lang ang titiran nito, maganda yung kalalabasan nito, no? So ang nakaano lang kasi sa paggawa ng bahay, kung kanya-kanyang kamay, kanya-kanyang plano na yung papasok, yun ang pinaka-disadvantage talaga na makukuha ni kliyente dyan. Lalaki yung gastos niya kasi iba-iba yung plano, iba-iba yung diskarte. So ganun yung mangyayari talaga. Much better pagpapagawa kayo ng bahay, kahit na hindi matatapos ngayon, babalikan nyo naman yung unang nagtrabaho kasi siya yung nakakaalam sa mga plano-plano dyan, no? Kung paano diskartehan. Kung iba naman yung ipapatira nyo, so ibang plano naman yung papasok doon. So sa ganung senaryo, may mga masisira, may babaguhin, lalaki yung gastos nyo. So yan lang, silipin natin sa labas. So pag matapos tong hagdanan mga kamukil, alignment lang yun sa akin ito, itong stick board, wala pang railings. Ang kasunod nito, paglalagay ng MCB breaker dyan, no? Na 4 branch yung ikakabit natin dyan. So yun na lang yung huli kong tratrabahuin, yung mga ilaw dun sa pinakasiling na ilagay na namin. So ito na lang, pag matapos to step board, magkakabit ako ng circuit breaker dyan o panel board na MCB. Tapos ito, no? Ito yung didiskartehan ko. Ang bihira na dito lalabas yung ating ano, talagang problema to. Pero inisipan, hinanapan ko na to na solusyon. 3 solusyon yung gagawin ko dito, na gusto kasi ni kliyente hindi mahahalata na sumablay ito, no? Yung pinakauna kong gagawin, papalitan to ng hinges na 4x4. Ito kasi 3x3 lang to eh. Ayan, 3 and 1/2 itong nilagay.
papalitan natin yan. Mangyayari kasi dito mga kamukil, ayan, kung nakikita nyo, hindi sagad sa pinaka-lapres natin yung hinges. Ang mangyayari kung gaano kalaki yung gap na ito, ganun din yung makikita pag sara natin itong pintuan. Magkakaroon siya ng gap dito, ganito kalaki. Okay, so ito yung pinaka-purma ng bahay na to mga kamukil. Aw, ipaswitch doon suga, pasiga doon suga. O, ayan siya mga kamukil. Walibot yan, may mga ilaw yan. Yan o. So pati yung canopy na yan nakikita nyo, may mga ilaw din yan. Hindi ko pa na splice. Hahanapin pa natin, iba kasi yung nag-electrical dyan, no? So i-splice pa natin yan para mapasindi. Thank you.